Amen. Good morning po sa bawat isa. And for muli tayo dito sa Holy First Church Morning Devotion about Blessed Friday. Ang Friday, yung pinakamasayang araw daw po. Pero sa atin, araw-araw masaya. Amen. Kasi next day daw po, yasumi, walang pasok. Pero sa atin, araw-araw, laging, masayang-masaya dahil binibigyan pa tayo ng opportunity katulad ngayon ng Panginoon to serve God para mas makilala pa natin, magkaroon pa tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Dahil marami tayong pinagdadaan ng pagsubok, pero ang pagsubok na yun, siya lamang makakapagtatagumpay. Kaya tayong mga pinili niya, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, umasa, magtiwala. Hindi lang naniniwala na may Diyos, kundi magtiwala po. Yung pananampalataya natin. Natunay na ang Diyos ang gagawa at kikilos sa ating mga situation ngayon. Lahat po yan batid ng Panginoon. Amen. Good morning po, Sis Ruby, Sis Annalie, Sis Janet, Sis Rhea, Sis Ying. Ang ating pag-exhorter today, Sis Karen Joy, from Japan, Sis Maricar, Sis Annabelle. Good morning po. Sis Anna, good morning po sa mga taga-Japan, sa mga taga-Amerika. May gawain po sila ngayon at susunod na lang sa ating mga kapatid sa Japan at sa Hong Kong, Canada. At later po, mga kapatid na padating pa, tayo po'y manalangin habang hinihintay natin ating mga kapatid. Si Chang Emily, nahihirapan na makapasok. Panalangin po natin maka-join sila ngayon. Sama-sama natin ito ngayon ang testimony ng ating kapatid ng Sis Karen Joy kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Amen. Kabilabilalas na kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Amen po. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayon? Amen po. Ms. Rhea, nais niyo pong mag-lead ng prayer ngayon. Available pa po. Pag wala pa ako nalandun po at nililip po. Receive. Sige po. Sige po, manalangin na po tayo sa Panginoon. Sige po. Panginoon, Diyos Ama namin sa langit, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Unang biyaya po, Lord, namin natanggap po, Panginoon, ay ang pagising namin sa umaga, Panginoon. Salamat muli po, Panginoon, O Lord, sa blessing na ito, sa buhay po, Panginoon, na ibinigay niyo po muli sa amin. Lord, naman po, Lord, ngayong umaga po, Panginoon. Lord, magbibigay po ako, Lord, ng testimony niyo po, Panginoon. Ko, Panginoon, kung paano ka po, Lord, kumilos, O Lord, sa buhay po, Panginoon, bilang ina. Paano niyo po, O Lord, ginabayan, O Lord. Naman po, Lord, tulungan niyo po kami, ang patisa sa amin, O Lord, na patuloy, O Lord, na sa pananampalataya, maging inspirasyon pa namin ang testimony po, Lord, ng bawat isa. O Lord, magiging kalakasan din po namin ito po, Panginoon, at maging katulong po namin, O Lord, sa patuloy po namin na paglago at pagpapalalim pa sa iyong salita, ang mga testimony, O Lord, na maririnig pa namin sa bawat isang Panginoon. Tunay nga po, O Lord, natutuwa ka sa iyong pamangako, sa iyong mga pinuring mga anak, O Lord, lahat kami po, Panginoon. Hindi niyo po kami, Lord, pababayaan. Pagsubok man o wala, kami po, Panginoon, ay patuloy na mananampalataya sa inyo. May blessing man o wala, O Lord, patuloy pa rin kami, O Lord, mananampalataya sa inyo. Lord, gabayan niyo po, Lord, ang bawat isa, O Lord, kung saan niyo man po dalhin ang bawat isa po ngayon pa, Panginoon, O Lord, sa trabaho man po, O Lord, sa bahay lang po, Panginoon, O Lord, ikaw po, Lord, kumilos, O Lord, sa aming ginagawa lahat po, Panginoon. At Lord, patawarin niyo rin po kami po, Panginoon, ano naman po, Lord, ang nagawa namin kasalanan, O Lord, sinasadya man po, O Lord, o hindi, O Lord, we humbly repent, O Lord. May po, Lord, hindi rin po namin napapansin na nagkakasala na po kami po, Panginoon. Give us the conviction, O Lord, ng Banal na Espiritu po, Panginoon. Turuan niyo po kayong Panginoon kung paano, O Lord, mabuhay, O Lord, na punong-puno, O Lord, ang pananampalataya sa inyo po, Panginoon. Ilayo niyo rin
Panginoon, ang kaaway po, Panginoon, O Lord, magiging hadlang sa kung ano po, Lord, sa saan pa lang napalatay sa inyo po, Panginoon. Protect us, O Lord, divine protection din po, O Lord, sa bawat isa, hindi lang po sa amin, sa aming mga anak, at sa aming pamilya. At healing din po, Panginoon, kung sino man po, Lord, ang nakakaramdam ng pananakit ng katawan, kung man po, Lord, ang kahinaan nila, physical man po, ito po, Panginoon, spiritual po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang magpagaling mo, Lord, sa kanila po, Yes. Panginoon. Tuwin mo, Lord, kung ano man po, Lord, ang kanyang nararamdaman, ikaw po, Lord, ang magpagaling, O Lord. Ito po, Lord, ang samot dalangin ko po, Panginoon, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ito po. Amen. Amen. Morning po sa lahat po. Good morning. Good morning. Opo, okay po, tililay. Ako, rinig na rinig po. Opo. Loud and clear. Sige po. Good morning po sa lahat. Ano po? Nakakatawa, no? Yung tama po pag-testimony, hindi ka na mag-aaral. So, hindi rin po ako nag-aaral. Tapos nag-adala po ako ng mga related verse na so, hindi mo na kailangan mag-aaral. Testimony nga po yun. No? So, ang testimony ko po ngayon po, no, bilang nanay po, na paano po ako ginabayan ng Panginoon sa ilang years po ba? 2023 po nag-start yung anak ko nung nagpumasok po siya sa kindergarten. So, ang struggle ko po lagi is ang paghatid sundo po sa kanya na maliit pa niya, paano siya papunta at pabalik. So, naglalakad po kami, no? Kung ako lang po mag-isa, siguro 8 minutes. Maliit po siya. So, ang maliit ang hakbang niya, magiging maabot kami ng 20 minutes. Kasi, di ba, maliit siya maliit pa yung paa niya So, doble. So, lahat po yan, rain, winter, summer, spring, fall. Ganyan po yan, mainit, may snow. Tagaktak man yan ng init, 40 degrees man yan. So, kailangan ko talagang, tsagain. Kailangan ko pong humingi po ng kalakasan sa Panginoon kung paano ko siya maihatid at maisundo sa school. At syempre, kasama ko po lagi yung maliit ko po. Hindi ko naman po pwedeng iwan. Kasi dito po sa Japan po, wala naman po kaming, ang tangi ko lang kaagapay talaga ang Panginoon. Hindi kagaya po sa Pinas. Hatid lang ako sa ko. Iwan po, pakitingin muna sa bunso. Wala pong ganun, no? So, dalhin mo talaga, no? Kasama tatlo kami yan. So, andyan, no? Magtadesmonyo po ako. Kung paano po, no? Ang pagkilos po ng Panginoon sa akin, lumala sa 2023. At hindi po dito kasi uso, no? Sa mga Pilipino, di ba? Pag pupunta ka po sa Pilipinas po, di ba? Lalabas ka lang ng bahay, parang ka lang ng tricycle, atid mo sa anak mo. Di ba po, ganun po yan sa Pinas, Sa Japan po, wala pong ganun, no? Talagang kailangan meron kang at least, lalo na sa may mga lilit na anak, or kung at least kahit paano, ang sasakyan po dito is isa. Sa pangangailangan, hindi siya tipong luho lang na, magagaan po siya sa paghatid sundo sa anak, sa trabaho, no? Pag mag-taxi ka naman, hindi siya advisable na lagi mo siyang gamitin for work. Kasi ang mahal din po ng taxi. So, yan po, no? At least, kailangan po talaga marunong kang mag-bike. Kung wala ka pong napakamahalaga po dito na marunong ka pong mag-bike. Kung wala ka pong sasakyan, at ako po, na-testimony ko lang po ito. So, ang pinanghawakan ko po na verse po dito, yung binigay po sa akin ng Panginoon, may hiningi po ako sa Kanya, no? So, basahin ko po sa Mateo, chapter 7, verse 7. Sabi po dito ng Panginoon, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Pumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Ito po yung verse po na po sa akin ng Panginoon. So, magbibigay po ako ng picture, no? Magsisend po ako ng picture para may napakahalaga pala na-realize ko, napaka-importante po talaga ng may picture ka, no? Kasi magagamit po natin sa mga testimony po natin. Napakalkal nga po ako kahapon sa aking mga memory sa cellphone ko. Yun po, no? At
Iyan ako po. So, una ko pong picture na ibibigay ko po dito. Ito po, no? Saglit lang po. Sana ba yun? 20, ay, ito po. Saglit lang po. Ito po. Year, kung titingnan po ninyo, no? Yan po yung year 2023. Yan po. As ang anak ko po dyan, si Arya Chang, nasa 6 months pa lang po dyan. Tapos, yan po yung, yung service ko po, pag naglalakad po kami ng anak ko, tingnan nyo po yung, kaya Ate Janet po yan galing yung stroller. Kung naalala nyo po, Ate Janet, bigyan nyo po yan sa akin. So, nilagyan ko po yan ng extension sa likod. Para makapaglakad si Magali Chang. Kasi ayaw po niya maglakad pagigising po niya sa umaga. Dati minsan, pa siya, wala pa siya sa mood. Bata, syempre, pipilitin mong maglakad. So, sabi ko kay Lord, give me wisdom. Ano po bang gagawin ko? No? Para po siya, sipagin po siya maglakad. So, ang ginawa ko po, nilagyan ko po siya ng extension. Tapos, para makapaglakad, mabilis po siya. No, magiging imbis na 8 minutes na lang. So, yun po, ayan po ang nilagay ko po. Salamat Ate Janet, naalala niyo po. Yan po, binigyan niyo po yan sa akin ng baby shower po, no? At nagamit ko po yan, no? Gagamit ko po yan. So, si Arya Chang, ano po yan? Every day, no? Simula, bago po yan sa umaga, di ba po? Simula 2023, nag-ano na po ako niyan sa panalangin. Lagi po yun, Lord, gabayan mo ako ha. Naman sa journey po namin ang mag-ina. Gabayan niyo po ako po yun. Simple no, enjoy naman po yan ang anak ko. No? Kasi, si mama magtutulak silang dalawa, di ba? Tatayo lang dyan sa likod. So, tuwang-tuwa naman po sila. No? 2023 po yan, no? 2 years ago. So, pangalawa po, tingnan po natin. Paano nga ba, no? Pag, ano po ba yan? So, po, no? Para-paraan po talaga sa pagsipagin po siya maglakad sa umaga. Kahit po pag-uwi po niya yan minsan, minsan, di ba sa bus po niya, nakakatulog siya ng bus. Sa bus po niya, di ba, nakakatulog po sila. So, minsan, pagbaba ng ayaw rin po niya maglakad. So, para-paraan din para maglakad siya. Minsan, ang gagawin ko po niyan, magdadala po ako ng chichirya, ng something, tapos sasadyain kong iwan sa mga daan po. Magte-treasure hunt po kami. Gusto mo, para syempre, kakatulog, kagigising lang niya, mag-treasure hunt tayo, tapos gising siya, excited siyang kumuha ng treasure hunt sa daan, kasi may itinagog po ako niyan may nilalagay po ako sa daan, sa mga po. So, ayun, parang talaga bilangin. Buti hindi nakukuha ng iba. Hindi na pagkamalang basura po, Oo. pa dito sa So, di ba po, naniniwala po ako, wisdom po yan sa Panginoon. No? Paano ka, ask Lord, po ba, para hindi siya, sipagin po maglakad. So, di gising siya, excited siyang maglakad kasi hahanap na po ng treasure. So, syempre, hanggang tumatagal, nabuboard na rin. Ano po ba, mama, paulit-ulit na lang po ba natin, syempre, iba-iba na rin po. So, ang rin po, no, po yan, simula po 2023 po yan. So, eto na po, paano po nga pag naulan? Kung nakita po ninyo, yung po niya, walang cover. Ano po ba ang sitwasyon po namin pag naulan? Tingnan niyo po, magsisend pa ako ng pangalawang picture po. No? Ayan po. Narinig po ba ako, Te? No? Yes po. Ayan po, yung 2023 pa rin po yan. No? Tingnan po yung setup po namin dyan. Ewan ko. 2023 po. So, Lord, paano po ba, Lord, pag naulan? Ano po ba yung sitwasyon po namin pag naulan? So, bumili po, alam nyo na po, Timo, pero andyan po yan, ang cover ng nilagyan ko po siya ng cover ng kanyang credit card. Tapos, kung nakikita po ninyo, may handle din po yan sa likod. Yung sa yung payong. No? Para ko kahit tulak-tulak ko yung stroller, hindi ko na kailangan humawak ng payong. May po yan, no? Assemble. So,
alam niyo po yun, naglalakad ka, na-enjoy, hindi ka mahihiya eh. Sabi ko, bakit ako mahihiya? Alam ko, na proud ako dito sa ano po. So, para-paraan na lang po. At talaga nga po, ano po yan, sinamahan po ako ng Panginoon. At ilang beses ko rin po yan naranasan na tuwing umulan. Ano po, no? Nagpipray po ko, Lord, saglit lang po, Lord, patigilan niyo naman po yung ulan. No? Doon, naranasan ko rin po yan talagang na sumasagot po siya. Hindi naman po all the time, pero may time po na dininig po ng Panginoon kahit simpleng ulan lang po is magpanalangin po tayo. At talaga po, ilang beses niya po yan, naalala ko sa testimony ni Pierre Paz, no? Nung para lang makapag-ano po siya, makapag-deliver po ng Word of God, no? Nag-motor po siya. Sa tumila talaga ang ulan. So, ilang beses ko po yan naranasan na inalo po ng Panginoon. Ginabayan po niya ako. So, lahat po yan, yan po yung aking ang aking mode of commuting, kung paano ko po hinahatid po yung anak ko, hatid sundo. Kahit umulan po yan, no? Ulan, kahit naalala ko rin po, tuwing summer, alam nyo naman po, saan po ba ang po dito, as mas mainit sa Pilipinas po ba or sa Japan? Kasi iba po yung init po dito, kahit 40 degrees, maabot po ng 40 tuwing summer po. So, one time, dumating rin po ako sa point na, Lord, ayoko na papasan kasi sobrang init, no? Kasi di ba po may summer vacation naman po sila dito tuwing August po. Pero minsan before ng summer vacation, napakainit po. So, talagang kailangan kalakasan sa Panginoon, na kung paano mo harapin ang klima, no? Ang klima, no? Kung malamig man yan, o init, minsan mga ng 40. Iba po kasi ang humidity, dito alam, ayan po lang kala Janet, ang init po. So, salamat sa Panginoon, salamat sa panalangin po lagi. Kaya ang request ko po lagi, samahan kami ng mag-ina at lagi naman po answered prayer sa amin. Andyan po ang pag-iingat po niya. Samahan niya po kami. Kung spring naman po dito, medyo okay po. Kasi hindi po ganun kainit. Kaya okay lang. Gusto ko po yung weather po dito tuwing spring. Kasi hindi po kami hirap tatlo, no? Mag-ina. Talagang hindi ganun kalamig, hindi ganun kainit. So, andyan po, no? At pag winter, magsasend po ako ng winter. Tuwing winter, ito po. Magsasend po ako ng picture ng saan na pa yung screenshot ko po dito? Ayan po, no? Ayan po. Ayan naman po, pag winter po, no? Kahit may snow po yan, no? All of the season, lakad, talagang, kung malala ako, before yan, sa umaga, no? Lalo active na po ako, di ba? Sa devotion, ayan yung journey po namin. Lahat spring, all of the season, kailangan kalakasan sa Panginoon, sa paghatid sundo sa Kanya, no? At talagang kailangan isama ang bunso din. So, po talaga, pag wala po ang Panginoon, na nag-guide po sa akin, na siya nagpapalakas sa akin, hindi ko po ito magagawa sa paghatid sundo sa Kanya. Ang wisdom din po, sa kabila po ng Kanyang mga mood po paminsan, no? Kung paano i-handle po, no? Ang kanilang emosyon ng mga bata. Kailangan po i-ask din po sa wisdom sa Panginoon. At tunay nga po, no? Ewan ko ba yung negative, naalala ko po dati, negative to, mga alas 8 na po kami niya ng wagag, ganun yung mama, sabi na anak ko, alam niyo po yan, maano ka na lang po sa anak po natin, sabi ko, Lord, I asked Lord, ano po ba yung paraan mo po, Panginoon, hanggang kailan po ba? So, naawa ka, hanggang kailan po, Lord, ganito ang sitwasyon po namin. So, hindi rin po ako ganun kagaling po mag-pipe nung time na po ito, no? 2023. So, takot po ako. Takot po ako mag-bike sa panahon na ito. So, kaya ko po mag-bike, pero yung isa lang po ang angkas, yung bunso ko po, yung panganay ko po. Medyo semplang pa ako. So, hindi ko po kaya, no? Mag-bike po na kasi natatakot po ako. Pero, ayun po, no? Sa po ng Panginoon, Karen, kaya mo na yan. Lakasan mo loob mo, no? Kailangan mo matuto, kailangan mo bilang ina, kailangan mo lakasan ang loob mo,
So, hanggang sa dumating na po ang point na, ayan, umiyak na po yung bunso ko po. Sige na po. Hanggang sa dumating na po ang sabi ko po, ito na po yung pangatlo pong picture, magsisend po ako, no? Saglit lang po. Nahirapan po akong hanapin, saglit lang po. Ayan po. Nani, sa tabate. Ayan na po, no? Natuto na po akong mag-bag. Saglit lang po. Nag-ising na po yung bunso ko po. Ano ko lang po. Saglit lang po, ate. Saglit lang po. Hindi ka po marinig. Ngayon, habang hinintay natin si Karen doon, nakit yung kanyang baby, napakaanan ko kung paano siya sinamahan ng Panginoon. Hindi ko po nakuha yung verse na binigyan ni si Karen. Ang bilis ng kanina. Kasi na lang po sa GC, kung ano po yung verse. Magaling. Galing ng Panginoon sa buhay niya kung paano siya sinamahan. Hindi na ba yan? Amen. Okay po, Ate Lily. Salamat po, Ate. Salamat. Ayan po, no? Mateo 7:7 po. Mateo 7:7. Mag-off cam lang po ako, Ate. Nag-ising po. Ayan po, ang sunod ko pong picture po, no? Ayan na po, no? Natuto na po. Talagang nilakasan ko po ang loob ko. Ayan niyo po yung bike ko po dyan. Dalawa po dyan, ang cast ko po dyan, silang dalawa, medyo mataas pa nga po yan. Sabi ko, Lord, para na lang natin, kailangan mo lakasan ang loob mo po, no? At naalala ko, si Sis Mice, no? Dito po si Sis Mice, no? Nag-testimony po ako dati sa pagbabike. Isang beses lang po, sumempo lang din po ako dyan, pero tuloy pa rin, no? Hindi po yan hadlang na kasama po yan sa ano po natin, sa pagsubok po natin, na kailangan natin lakasan loob. Minsan po kasi hindi ka makaramdam, minsan naawa sa sarili mo. No? Sasabihin mo na habang naglalakad ka, no? Naglalakad ako na minsan naulan pa nga po yan kasi wala pong cover. Magpapray ka pa, Lord, salamat kasi sa ganitong sitwasyon ko. Alam ko palalakasin mo ako. At nagpapray ka pa. Lord, naway po Lord, ang mga tao po Lord na nakakita sa amin, mag-ina, na ako bilang ina, hindi ko po kaya nang wala ka. Sana'y turuan mo na maging grateful bawat isa, no? Yung mga, di ba syempre naranasan niyo rin po ba yun na naglalakad po kayo or something, may nakita kayo na parang ano po ba? Halimbawa, di ba po sa Japan po dito, uso rin po dito yung mga matatanda na mag-isang naglalakad, naka-wheelchair, naglalakad. Di ba po, papaano ka masasabihin mo, magiging grateful ka Sasabihin mo, salamat Lord, ako kaya ko pang, hindi, kaya ko pang, salamat Panginoon, kaya ko pang maglakad. May kasama akong anak. Di ba po, minsan, pag makikita ka ng isang sitwasyon, di ba po, ay papaunawa sa inyo, matututo kang magpasalamat sa bagay, sa current situation mo. So ako po minsan, hindi ako naawa sa sarili ko, kundi bagkus, no? Nagpapanalangin ako, Lord, naway ang mga taong, maturuan mo maging grateful po, no? Amen. Yung maging grateful sa kung anong meron sila, no? So alam ko, may nilagay ako sa ganitong sitwasyon ng Panginoon. Kasi may tao, habang naglalakad kami dyan, mga taong dumadaan po dyan, matututong magpunong-puno po ng pasasalamat. At hipuin po sila ng Panginoon. So, salamat po sa pag-guide po niya. Pero isang beses po, nung nakaramdam rin po ako ng panghina, no? Nung time na po yan, nag-time rin po ako ng panghina na parang napagod ka na rin. Lord, hanggang kailan pa ba ganito yung anak ko? So, sabi ko, Lord, sabi ko, palakasin mo ako, Lord. So, dahil ako sa Lord, bigyan mo naman po ako, Lord,
hindi ako kasi natatakot po ako talaga kung mag-bike kasi ang taas po niyan. No? Ang taas po ng bike na yan. No? Tapos tatlo pa kami. So, dumating ako sa point na ang init-init sabi ko, Lord, ako. Hindi naman po, no, ewan ko lang sa akin. Nakakaramdam ka talaga ng pahihina. Pero salamat sa Panginoon, no, siya ang nagiging kalakasan ko bilang ina. Hindi naman po tayo laging malakas, di ba po? Nandiyan po siya na gagabay po sa atin. So, what sabi ko, Lord, nasip lang kami, buti si Maggie lang kasama ko noon kasi may time po minsan, pag natutulog po yung bunso ko, pag oras po ng sundo po niya, hindi ko naman po pwede naawa po ako pag bigla ko, dali lang, gigisingin ko. So, minsan dumadating po sa point na, sige, saglit lang, iliwan ko siya. Kasi naawa ko. Tapos, ang time na yun, pag-uwi po namin na, sobrang pagmamadali ko kasi pag-aala ko sa kanya, nasimayag lang kami. So, doon po ako, sabi ko, Lord, kailan po ba ito? Ganito ang sitwasyon ko, no? So, yun po, no, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng ano po ba yung paraan mo? Padali, gusto ko pa, ano po naman yung magaan, paano po ako, gusto ko po, padaliin mo naman po, Lord, ayoko na po yung ganitong sitwasyon, nahihirapan po ako. Yun po, no? So, yan nga po, sa Mateo 77, no? Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin niyo sa Kanya, hinahanap niyo at makikita niyo at pumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. So, nanalangin po kami. Isa po yan sa si Smiles kasi nakita ko po sa pagbabike si Smiles, naalala ko rin po, nagbabike po siya, nakita ko po kasi yung picture po niya, nag-send po siya yung bike po niya. Sabi ko si Smiles, tapos sinend ko sa kanya privately yung bike ko po yun, yung ngayon po. So, Smiles, siya mo yung bike ko. Gusto ko rin ganyan bike ko. Madali po ba yan? Yung electric bike po. No, mas magaan po siya. So, sama mga ako, pagpirin po natin, sana bigyan po ako ng Panginoon ng Amen. bike po na kung saan mapapadali. No, hindi pa ako hindi po ako matatakot lagi paglabas na kasi ang taas, no? Sa panalangin, pagpirin mo nga po ako, no? At salamat din po lagi po yan pinipre-request na samahan kami ng Panginoon sa pagbabag din po namin lagi-lagi at talaga nga po, no? Sinasamahan po kami at pinire-request ka rin po, no? Patuloy po sama po sa amin ng Panginoon. So, eto na po, no? Yung pangatlo po, no? Ayoko na po ng yung last ko pong, yung, wait lang po, nabubulal po. Eto na po, no? Ayan na po. Ayan niyo po, no? Sinagot po ng Panginoon yung dasal ko po. Okay. Hallelujah. Di ba po, no? Andyan pa ang Panginoon na ayan na po, eto na po kami. Kanina po, simula 2023, inano ko po yung hindi man po siguro sa inyo, simpleng lang yan, pero sa akin, napaka-ano po niyan, napaka-importante po bilang ina na namumuhay ko dito, baka sa inyo po, may mas lalalapat po dyan ang sitwasyon ninyo. Sa akin, punong-puno na po ako ng pasasalamat sa ganyang sitwasyon. Kasi, andyan po siya, no, na nagbigay. No? At ang iyak po ko with tears of joy na punong-puno po ng salamat sa provision po niya. Amen. Salamat po sa Panginoon, no? Habang hinaantay ko po yung kasagutan po niya sa tanong ko, Lord, hanggang kailan po ako sa ganitong sitwasyon? Patuloy pa rin po, no? Sasagutin mo niya o hindi, patuloy pa rin po sa pagpapalalim sa kanya, no? Patuloy pa rin na sabi niya po, di ba, napag-aaralan po natin, ibibigay mo niya o hindi, patuloy pa rin ako. Di man nawala, patuloy pa rin ako. No? Salamat po sa Panginoon. No? Then, ang hingi po natin, higit pa, no? Nagbibigay siya minsan higit pa sa hinihiling po natin. No? Higit pa yan sa hinihiling po natin. No?
Hallelujah. Ngayon, no? Salamat po sa panalangin po ninyo habang dun po sa, alam ko po, at patuloy nyo rin po akong panalangin na ang aksidente po kasi, kaya po na kay Sis Ruby, di ba po, sa anak po niya, hindi po natin alam, no? Mas maganda po talagang protected with the prayer, no? Sa pag-araw, lalo po ngayon, ang init po, no? At siya po, salamat din po sa nagdadasal po palagi sa amin. At bago po rin po niyan, may mga sacrifices din po na kailangan gawin. Bago rin po nakamit po niyan. Ilang nagpa-part-time po ako, kailangan pong magkuskus ng plato. No? At mga blessing rin po yan, galing din po yan sa Panginoon. Yun po, para matupad mo. No? Kailangan pong, ayan, may paraan, nagbibigay sa'yo ng Panginoon na kung anong, ayan, para matupad mo yan. Sige, ganito. Po. So, andyan po ang Panginoon sa lahat po, no? At isa rin po sa Proverbs 3-6, sabi din po, alalahanin niyo ang Panginoon sa lahat na inyong ginagawa at ituro niya sa inyo ang tamang landas. Yan po, ano man po yan, kahit sa lahat po ng ginagawa po natin, pag inuuna po natin ang Panginoon, kahit paghugas ng plato. Lord, salamat sa hugasing ito kasi alam ko ginagamit mo to para mabili ko ang gusto kong gawin. Yun po, no? Salamat sa paggagalit na aking, kasi may pinanghahawakan ako, matutupad ang plano mo sa akin. Patuloy po ako magkukumbaba, maunawain sa nakapaligid po sa akin. Yun po, no? Karen, ano po yung Proverbs? 3:6. Proverbs 33:6 po. Ano po? Ang binito talaga. Proverbs chapter 3:6 po, ate. 3:6. Opo. At hindi rin po sa atin ipinagkait ng Panginoon na mangarap, no? Kasi sabi po niya sa 1 Timothy chapter 4:4, sabi po niya, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama, sa halip ay dapat tanggapin ang may pasasalamat. So, kasama po yan, no? Punong-puno po, with the grateful heart, po ang Panginoon, no? Punong-puno po tayo ng pasasalamat at hindi po yan ipagkait ng Panginoon na mangarap ka, no? Mangarap po tayo na ito gusto mo pang, hindi naman po, kasi dabi rin po niya sa 1 Timothy 6:17, kung babasahin po natin, huwag po tayong mag-focus, no? Sa material. Saan po yan, no? Papasa na lang po. Hindi ko po na-sulat 1 Timothy, basahin ko na lang po para mas po, 1 Timothy chapter 6:17. Pag may na po kayo, pabasa na lang po. Okay, basahin ko po. 6:17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Amen. Hallelujah. Hindi po yan tinagay sa atin ng Panginoon na mangarap, huwag po natin hayaan ang ating sarili na mapapansin na lang po natin ang po natin ay focus na po pala tayo sa material. Pasunahin po natin ang talagang wisdom kay God na po ba yan? No, unahin po natin ang mas nakakaano po sa Kanya. Pero hindi na. Tapos po, sabi din po sa worship, mas i-worship po natin ang Creator kesa sa create po niya. Amen. Mas mauna po yan. At susunod, tutuparin po ng Panginoon ang pangako po niya. No? So, salamat po sa panalangin niyo po everyday. Yan po, testimony ko po. Salamat sa Panginoon, no? Sa paggabay po niya sa akin. At yan po, patuloy niyo rin po ako ipag-pray, no? Sa journey po namin mag-ina. Matagal-tagal ko po yan gagamitin hanggang mag-elementary po yan si Ayat Sang. Siguro mga 5 years pa. Mga 5 years ko po yan gagamitin. So, salamat sa Panginoon. So, grabe, tuwang-tuwa ako po yan. Lord, thank you. Sinagot mo na, no? Hindi na po ganun ka, no? Pero alam ko po, hindi po natin, ibalot po ako, isama niyo po ako lagi sa panalangin. Sasamahan po ako lagi ng Panginoon sa paghatid sundo sa mga anak ko at wisdom sa mga bawat desisyon ko
sila, nagbabago ang kanilang nagbabago pala, ganito pala to. Nagbabago yung kanilang mga attitude habang lumalaki. So, minsan na po ako, ano bang gagawin ko? Pare silang nag-aaway dalawa, no? So, wisdom pa rin kay Panginoon, wisdom from the Lord, kung paano ko po sila disiplinahin na naayon sa kanyang pagdidisiplina, no? So, niyo po, tulungan niyo po ako, ipag-pray niyo po ako. Yan lang po. Sa Diyos po lahat ng kapurihan at sa Kanya po yan lahat ng galing, ang lahat po ng po natin at huwag po tayo isipan po natin, huwag po tayo mag-focus sa material kasi lahat po yan na mawala ang bike kung na itatanggap, temporary lang po yan, pero gagamitin po yan ng Panginoon para hindi na rin po ako mahirapan kasi alam nakikita po niya. Salamat po. God bless po lahat sa lahat. Salamat. Yan lang po. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti niya. Tunay nga na buhay ang ating Diyos. Pinakikinggan niya ang ating mga dalangin. And He has no pleasure in seeing His children's sufferings. Subalit, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin talaga, on the process, during the process, napakahirap po talaga, ang mga nanay, grabe. Kaya nga talagang tayo ay kinukumpara, sa nursing mother. Si God daw po ay kinukumpara sa mga nursing mother. Sa mga nag-iingat na mga nanay, nagmamahal na nanay, grabe po, hinalintulad ang pagmamahal ng Diyos sa mga nanay. Dahil wala na po talagang ibang papantay sa pag-ibig, sa paghihirap ng mga nanay. Pero isang bagay po na nakita ko kay Sis Karen during her process, she's so grateful. Hindi siya nag-self-pity, hindi siya nag-give up, hindi po siya talaga nagko-complain. She's just doing her part. Yung binibigay sa kanya ng Panginoon. Imagine niyo po yung part-time niya. Sino po mag-aakala na ang part-time mo maghuhugas ka ng plato, magkikis ka ng plato, sabi nga niya. Pero tingnan niyo po ang purpose niya, napakaganda. Kaya po ibinibigay ng Panginoon. Kasi kahit anong effort ang gawin natin, pero ang motive natin, tapos anong dahilan para pansarili, ewan ko lang po kung hindi ka talaga mahirapan at hindi ka mag-fail. Di po ba? Kasi hindi talaga natin madadaya at maluloko ang Panginoon. God, nahihirapan na ako. Anong gusto mong bilhin? Kasi kailangan ko ng pansarili, di ba? Kasi nangingitim na ako, God, eh. Di ba? Alam ng Diyos ko ano talaga ang motive ng heart natin. Motives ng heart natin. Tapos may paiyak-iyak pa tayo, Lord, hirap na ako. Pero hirap ka sa sarili mo lang. Di po ba? Para saan yung pinaghihirapan mo? Di po ba? Yung purpose talaga ng paghihirap na yan? Pero si Sis Karen, talagang nakita natin dito, hindi, I'm grateful kasi kaya ko pang magbike, I'm grateful kasi kaya ko, grabe po, ang mga paghihirap ng mga nanay, pero nandun yung grateful heart niya. Amen po. At hindi siya nakafocus na, God, kailangan ko mag-gain nito kasi kailangan ko ng mga, grabe po. And she's thankful for the pain. Hallelujah. Nakaka-convict sa mga nakakarinig na grabe ako. Ito lang yung ko. Tapos, nagko-complain na. Tapos, ito yung gusto ko. Kaya ako nag-overtime kasi I want to buy this and that. Di po ba? Nakakatuwa. Kaya talagang ang Panginoon nakikita niya ang ating mga paghihirap. Nakikita niya yung priority natin sa ating mga buhay. Ouch, Lord. Ouch. Di ba? Yung iba super overtime. Super para saan? Pero hindi po madamot ang Panginoon. Kapag worth it ka, ibibigay din niya yung bahay, sasakyan. Kasi hindi lamang po, minsan mali yung hangarin natin. Pero sa totoo lang, need natin yan. God, I want a new car, ganon. Akala natin na luxury. Pero hindi po, need din naman yan kasi. Need talaga yan.
Kaya binibigay ng Panginoon. God, hinihingi ko sa inyo, Ferrari, binigay mo sa akin, Kasi need natin talaga ng car. And God knows we need that here. Diba? Kaya binibigay sa atin. Yun nga lang, hindi yung luxury ang ibinibigay niya sa atin. Yung mapupunan ang pangangailangan natin din. Di po ba? Ako, gusto ko talaga malaking sasakyan. Malaking sasakyan ang gusto ko. Pero hindi po ako namimili kahit ano. Gustong-gusto ko noon yung Estima ko, kahit luma na yan. Gusto ko yung Estima. Bakit? Kasi kasya yung bisikleta ko sa likod. Isang ganun lang. Isang pasok lang na ganun. Pasok na pasok. Pero wala na yung ganung old model. Kung hindi lang ako hindi ko lang na-scratch yan yun pa rin ang gusto ko. So, nung na-renew siya, hindi na siya pala na-renew ng asawa ko. Pero God knows, talaga ang pangangailangan natin. Pero isang bagay lang talaga na nag-mark sa akin ngayon is yung gratitude. Gratitude that shifts our focus. Grabe. Gratitude shifts our focus. Hindi ka nakatingin sa problema mo, hindi ka nakatingin sa sitwasyon mo, nakafocus ka talaga kay God. God, salamat, kaya kong magbike. God, salamat, kaya kong gawin ito. God, salamat sa pag-iingat mo. Di po ba kung tutusin, of course, tao lang din si Sis Karen, naisip niya na, God, sobrang init, yung kaligtasan namin, kaligtasan ng anak ko. Pero walang yung complain na, ano ba tong sitwasyon ko na to? Alam niyo po, mga nanay, may time na singit ko lang po yung sa akin, 4th floor. Magdadala ka ng 2 bata. Monday, ang pinaka blessed situation sa akin. From Monday, pag Monday po. Kasi lahat ng bagay, yung bed ng mga bata, dadalhin mo yan sa nursery, school, yung bed, mga gamit, lahat. Tapos, grabe, 2 pa yan dadalhin ko. From 4th floor, mga kapatid, bit mo yan. Bit mo na yung 2 bata. Sabi ko nga minsan, sige, dito ka na lang sa likod ko, humawa ka ng maayos ha. Kasi ganyan yan, 2. 2 bag, 2 bed, 2 bata, karga mo dito, may isa pa dito sa hagdan. Oh my God! And dumating yung point na yun na bago pa lang kami, so wala pang nursery. So, iiwanan ko siya sa baba. Yung baba namin dito. 4th floor din. So, from 4th floor to 4th floor, with all those bags and children, dala mo sa likod at karga mo. Sabi ko, parang gusto mong, bagsak. Parang gusto mo nang bumigay, no? Pero alam niyo po, walang salamat. Imbis na, mangiyak-ngiyak ka. Mangiyak-ngiyak ka, diba? Kasi, yung hirap, yung pagod, tas nagmamadali ka kasi syempre may pasok ka din sa work, diba? Pero alam niyo po, pag nag-drive na ako papunta na sa school, salamat. Salamat mababanggit mo kaya mga nanay. Grabe. Gratitude po, alam mo kapag may gratitude heart ka, ang laki din pong yan. Ang laking strength yan. Kaya nga, nagiging ma-appreciate mo yung mga sitwasyon mo. It shapes your focus talaga. It brings you joy. Kaya nga po, the joy of my strength comes from the Lord. Making God happy, give us strength. Grabe. Pasayahin mo lang ang Panginoon. Pag nakita mo yung sitwasyon mo, God, salamat ha. O, di ba? Nakita ng Panginoon yung paghihirap mo na hindi ka nag-complain, appreciative ka pa. Grabe. Yung joy na nararamdaman mo. Yun yung nagbibigay sa'yo ng strength. Hallelujah. Makikita mo, sa nangyari kay Sis Karen, from the problem to provider. Wow. Problem to provider. Ngayon, meron na siyang 2 wheels pa rin. 2 wheels pa rin, pero may, may energy na siya, no? May sarili na siyang energy, hindi na lahat galing sa kanya. Provided na ni God yun. Grabe, ang galing po, So, yung mga problema natin, lapit mo lang yan sa Panginoon and He will provide. Amen. Hallelujah. At yung mga takot natin,
Out of gratitude, those fear turns to faith. Hallelujah. Now, overcome natin yung mga fear na yan. It becomes faith. Hallelujah. Kaya nga po, inaalaw din talaga ni God minsan na mangyari yung mga ganyan situation to develop our faith. Imagine nyo po yun, ang taas ng bike niya, kailangan kasi hindi pwede yata siguro babay, hindi ko alam. Adjustable naman ng mga bike, pero hindi ko po alam kung bakit it has to be ganon, ano po, siguro, I don't know, pero mataas siya. Alam po pang nakakatakot, naranasan ko din po yan, paghahatid ko noon kay JM, nung ano siya, kahit sa Ate Lily, naranasan niya yan. Yung unang pedal mo, para lang mag-move yung bike, it takes a lot of faith and courage para lang mag-move yan. Yung takot mo na may angkas kang bata, tapos pag nagkamali ka, talagang matutumba kayo eh. Matutumba talaga kayo. Kaya, salamat talaga sa Panginoon na yung fear natin nagiging faith. God, kayo na pong bahala. Ito na, sasakay ka na, no? Pag andar mo, wow, praise God. Mga nanay dito po sa Japan, wala po ditong mga katulong, wala. Kaya, lahat talaga, sariling sikap talaga, ano po? Kaya, yung mga takot natin, nagiging faith. Bakit po? Nagtitiwala na lang tayo sa Panginoon. Pinagkakatiwala na lang natin sa Panginoon lahat ng bagay. Amen? And, from complaining to contentment. Hallelujah. Nako-content tayo. Nagkakaroon tayo ng contentment. Because we have faith that one day, God will answer our prayer. Amen? So, yung natin po, yung complaining, actually, hindi naman talaga complaining. God, hanggang kailan po ako ganito? Diba? Gusto ko naman, God, na matanggap na. And praise God, natanggap na ni Sis Karen. Pero sabi nga po, Ate Janet, singit ko lang po. Sabi ko nga po, nag-procrastination po ba ako kaya hindi ko ba natanggap agad. alam niyo po Posible po ba yan? hindi naman siya procrastinating, siguro. Hindi ka lang nanghingi ka agad. Hindi ka lang siguro nanghingi ka agad. Kasi sabi nga, di ba, you don't have because you don't ask. Minsan kasi, mali din yung prayer natin. Sabi ko nga, God, di ba ang prayer natin, God, patatagin mo ako na makayanan ko to. Di pinatatatag ka niya, nakakayanan mo, but the situation remains. Di ba? Sabi ko, God, mali yata ang prayer ko. Kasi talaga naman binibigyan niya ako ng patience, pinatatatag niya ako, nagpapatawad ako, nagpapasensya ako. Pero God, parang mali na yata ang prayer ko, parang gusto ko na yatang matapos yung sitwasyon ko, yung suffering ko. So, nagbago ako ng prayer. God, give me wisdom how to pray. Alam niyo po, baguhin mo ako. Change the situation. Ayun, nabago. Kaya let's ask wisdom sa Panginoon. God, turuan mo ko, Holy Spirit, intercede for me. I want to change the situation. Give me what I need. Show me. Diba? Kaya alam niyo po, nung naghingi na si Sis Karen, diba? Sabi niya, God, hanggang kailan ba ako magtitiis ng ganitong sitwasyon? And then God heard her prayer. Because nagtama na rin. God, bigyan mo ko ng ng bisikleta na mayroong electric bike na mayroon ng akong katuwang. O, diba? Naging chic na yung kanyang bisikleta. Pero kung ang hiningi niya ay sasakyan, baka din binigyan din siya, diba? Kaso ang hiningi niya, God, bigyan mo ko ng bike na electric para mas madali. O, diba? Hindi ka niya bibigyan ng sasakyan kung hindi yun ang hiningi. Di po ba? Pero later on, hihingin din niya yan kasi magagamit lang din niya yan hanggang elementary si Maggie. Di po ba? Or hindi natin alam hanggang nursery lang din si Maggie. Di po ba? Kasi magkakaroon na siya ng car. Hihingi na niya sa susunod driver's license na. O di po ba? At kapag may driver's license na siya, ang sunod niyang hihingi kay God, sasakyan na. It doesn't have to be a luxurious one, pero necessity kasi. Di po ba? Sabi ko nun, busy si Habi. So, gusto ko na ako na lang mismo para hindi na ako mag-depend sa kanya. Nung nabigyan na ako, punta tayo ng park. Teka lang, busy si Mami.
Nung may sasakyan na hindi na rin madala kaagad kasi nga busy na si mami. Ay, nako. Kaya God knows the perfect time and the perfect gift na ibibigay niya sa atin. Pero iluhog pa rin natin, sabihin pa rin natin sa Panginoon. Tandaan natin, hindi po siya complaining, ano? Kinaklaro lang natin sa Panginoon yung sitwasyon natin. And then, ibibigay talaga ito sa atin ng Panginoon. Hanggang tayo ay maging kontento na. Wow, salamat God. Ngayon, umulan man umaraw, may sasakyan na. Di po ba? Naihahatid na ang ating mga anak saan man nila gusto. Amen po. Nalala ko yan si Sis Maria, isa din po yan. Nagbabike din siya. Mula sa apartment namin hanggang sa workplace namin, nagbabike din siya. Ay, nako. Ay, ayan na dapat. Kalingan yung nangyari sa akin. Ate Maria, naalala ko nung unang ko siya nakita, yan yung unang advice niya sa akin. Nung first meet namin na Ate Maria, ano ka, wala pa kami anak ko ni Humberto eh. Kasi ka anak ko, kumuha ka na ano, kasi kinanta niya sa akin yung struggle po niya sa akin. Sige pa, ikaw na pa, Ate Maria. Sige nga, Sis Maria. Noong maliliit pa ang mga bata, swerte nga ni Sis Karen eh, may bike siya eh. Samantalang ako ay baby car lang ang aking gamit. Pamula 4th floor, kasi pareho po kami ng apartment ni Sis Jen. Pamula 4th floor, sasakay ko ang mga bata, ibababa ko yung baby car, dalawa nga po ang aking anak. Ibababa ko sila, 4th floor. Siyempre, may mga na bagahe, yung mga pang daycare nilang mga gamit, diaper, dede, at kung ano pa, mga towel, ganyan, paglihis ng mga bata. Dala-dala ko yan, ilan yan. Bababa ako ng 4th floor hanggang sa maglalakad na kami, nakasakay sila sa baby car, ang mga bata, pinagkakasya ko lang, talagang thanks God. Sabi ko, thanks God, dahil yung baby car ko, pag ibinaba mo lang yung ano niya, kasi seat yun eh, na-adjust. Pag ibinaba kong ganun, kasya na yung bunso ko at saka yung panganay ko. Nasa unahan lang yung panganay ko, yung bunso ko nakadoon, nakahiga, nakatulog. Tapos, dadali ko sila sa, ang kwent pa nila, magdidensya pa ako nun. Sasakay ako ng densya, makikisiksik pa ako sa umaga. Grabe! Yung gano'n, yung talagang antibay din ng ano ko, yung kahit alam ko sa stopper na ako sobra grabe, pero tsaga lang ako kasi naano na ako noon eh, at least nakakapag Bible study na ako noon, kasama na ako ni Jen sa Bible study. Talagang ang hirap. Mag-densya pa ako, tapos pagkababa ko ng densya, another 15 minutes yata lalakarin ko. Ihahatid ko ang mga bata sa... Kasi hindi pa nakapasok sa schedule yung mga bata sa Hoyquen. Meron muna akong pinagbibili ng tao. Paaakitin ko yung 5th floor. 5th floor. And then after 5th floor, saka ako papunta ng trabaho ko. 15 minutes, siguro ilang oras na, isa't kalahating oras ko lahat yata yung ginagawa. Araw-araw. Umaga at hapon. And then may time din na uulan. Ako po, Diyos ko po, sabi ko, uulan ang mga anak ko mababasa, Lord. Sabi ko, hindi baling ako mabasa eh. Ang gagawin ko, may umano yata ako ng plastic na malaki. Para silang dalawa dun sa loob ako, kahit ako mabasa na, bahala na. Sabi ko gano'n, Lord, lagi din ako nagdadasal na huwag mo na muna pong paulanin, palampasin nyo na muna po kami. May time na hindi. Talagang ang hirap. Tapos uuwi kami. Dala-dala ko, bit-bit ko yung baby car. Pinagbabawalan pa ako na ang baby car. Iwan ko daw, iwan sa baba. Iaakit ko daw yun. Wow. Ang dalawang bata, pinagbabawalan ako ng kapitbahay ko. Yung, namalayan ko nung after, bumalik ako sa apartment namin na yon. Yung pala gusto nilang gamitin yung space ko. Ay sus, ang buta kami. Sabi ko, napakabait ng ng kapitbahay ko talaga. Pero mo from baba, bitbit ko si Nasha, bitbit ko yung ni Mutsu, si Nasha, si Achilles, akay ko. 4th floor, wow! Tapos may time na pagdating niya ng bahay,
naging gano'n na naman ulit kinabukasan. Talagang buong tiyaga hanggang sa namalayan, hindi ko na lang namalayan. Thanks God, nagkaroon na lang ako ng medyo. Hindi ko na namalayan, pero grabe ang hirap po kasi sasakay ka ng densya, 2 bata, isasakay mo sa baby car, pagkakasyahin mo sa baby car, itutulak mo yan, umulan at umaraw. Liliban ka ng ibang baryo, sasakay ka ng densya para lang makapagtrabaho ka, ang bata ibibilin mo doon sa Gate Lord. Sabi ko, grabe, talagang ang pinagdaanan, grabe, talaga, minsan mag-iiyakan pa mga yan. Ako po, Diyos ko po, hirap-hirap. Pero thanks God, yung struggle natin na yun, na-overcome natin, nagawa natin, na nalampasan na natin. Kaya, salamat sa mga ganong struggle. Talagang tinuturuan tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ayan, malalaki na po ang aking mga anak. Salamat. Hallelujah. Amen. Sabi nga po, mga nanay talaga. Sabi dito sa verse, sa 31, Proverbs 31 verse 25. Proverbs 31 verse 25. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. Out of gratitude po talaga, basta nakatingin ka lang, nasi-shift yung focus mo, And, sabi niya sa 28, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. So, sa mga tatay na hindi marunong mag-praise ng asawa, many women have done excellently, but you surpass them all. Grabe. Speaking of, sa mga ama, may time pa na, anong oras ka uuwi? Kung tawag ako, anong oras ka uuwi? Uulan. Kaming mga bata, mababasa. Naku, hindi ako pwedeng umuwi kasi may mga sogi pa ako. 2 oras, di naman ako makakauwi ng maaga. Sabi ko, patay. Sabi ko, lakas ng ulan. Wala, naghintay na lang ako ng ulan. May time pa na halos makaawa ako sa kakaysya ko. Na one time, hindi ko talaga na-taste kasi nagmakaawa ako na sa isang kasama ko sa trabaho. One time lang yun at hindi na ako mauulit dahil awang-awa lang kasi ako sa mga bata. And then, wala. Hindi ako talaga nakahingi ng tulong sa asawa ko na tulungan. Kasi nga naman, may trabaho siya. Amen. Grabe. Many women have done excellently and you surpass them all. Grabe. Grabe po, Kaya hindi po talaga birong maging nanay. Kaya nga talaga si God, kinumpare niya talaga ang pag-ibig ng Diyos sa loving mother. Dahil nanay lang po talaga ang nagtsatsaga ng ganon. Bihira. May mga tatay din po siguro, pero, ayan. Kaya doon mo makikita na bilang isang nanay, kung dati kang dalaga, bilang isang nanay, dahil sa anak mo, parang gagawin mo to. Parang willing kang sumugod. Kahit mahihirapan ka, para lang sa anak mo, magtsatsaga ako, i-adjust ko ang sarili ko para lang dito. Wala akong magagawa kasi mga anak ko to. Yun ang nakita ko sa sarili ko nung panahon na yun. Talagang laban. Ay. Amen. Talagang lahat, nagkakaroon tayo ng extra strength and that comes from the Lord. Amen. Talagang, po, magugulat ka na lang, parang yung may sunog, di ba? Kaya mong buhatin ng refrigerator. Nabi mo, pagkatapos ng sunog, di ba yun yung mga sinasabi nila, paano ko kaya nabuhat to? It's the adrenaline na nagawa nila yon, di ba? Na-activate. Hindi ka na nag-iisip kasi, basta sige, buhat ka na lang ng buhat because you are focused, di ba? Sa pag-save. So, ganun din po tayo mga nanay. Dahil nakafocus tayo sa ating mga anak, sa ating mga gawain, sa asawa, ganun, hindi na natin nakikita. Kaya nga, salamat God, salamat na lang tayo ng salamat. Hindi natin napapansin, nagagawa pala natin lahat. At the end of the day, thank you Lord. Another day had passed, you blessed me, you protected me. Hindi po ba? Ang sarap. Kaya talagang mga nanay, Mother's Day na ba ngayon? Amen. Salamat, Siska. Dapat pala mga araw-araw po talaga Mother's Day.
Hindi na kailangan natin ng Mother's Day na i-celebrate. Talaga araw-araw sa Mother's Day sa iba't ibang sitwasyon na hinaharap natin. Lalo na kapag may matigas kang ulong anak, may ganito ka, ganon. Ay, nako. Shout out po sa mga nanay dyan. We love you with the love of the Lord. Ayan, may nakita po ako ditong note, spiritual note. Sabi niya, a godly mother is often the unseen warrior. Wow, unseen warrior daw talaga. Fighting battles in prayer, mga nanay. Number 1 talaga, prayer. Siguro kasi tayo, unang-una talaga natin magagawa. Sabi nga, wala na ako magagawa kundi ilapit sa Panginoon. Kasi talaga siya yung strength natin Prayer. Holding her family together in love. Kaya mga nanay na andap-andap ang pag-ibig sa Panginoon. Tingnan mo ang tahanan nila. Doon mo makikita. Kaya tayo po mga nanay, anuman ang mga sitwasyon natin sa paligid natin, tayo po ay matatag kapag ang pag-ibig natin sa Diyos ay matatag. We bright, we shine, we laugh. Ano man ang sitwasyon, may pagkain man o wala, may asawa man o wala. Nag-iisa ka man, magulo man o hindi. Di po ba? Tayo po ay dapat lagi nagliliwanag. Amen. Parang tahanan natin ay maging shining din. Bright and shiny days sa loob ng tahanan. Amen. And pointing hearts back to God. Always be gratitude. Lahat po ibalik natin sa Panginoon. Her strength doesn't come from herself, but from the Lord. Sabi po yan sa Psalm 27:1. The Lord is the strength of my life. I can do all things through Christ. Alam niyo po yung verse na yan, Sis Karen? The bag that you gave me. Di ba? Philippians 4:13. Yes, I can do all things through Christ. You are the strength of my life. Amen. Hallelujah. Salamat po. Kung paano sina Paul and Silas, nakawala sa preso while they were chained, bleeding, hungry. Di po ba? Lahat ng sitwasyon nandun na sa preso na yon. They were thrown in the pit. Hindi po yung preso na napakaganda Talagang grabe. Pero anong ginawa nila? They worship the Lord inside that prison. And what happened next? Nagkaroon ng earthquake. They were freed. And the next day, parang walang nangyari, Nagpipreach na uli. Grabe. Ganun po tayo, daily battle natin. Pero the next day, we got up in bed. New day. New beginning. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang testimony. It reminds talaga. Lahat po ng mga nanay related. Iba-iba man po ng sitwasyon. Iba't ibang level ng bigat at pain. Pero isa lang po ang katotohanan dyan at pare-pareho tayo. May nag-iisa tayong Diyos na nagsusupport sa atin at gumagabay. Amen. And that is our God who loved us, support us. Hindi niya gusto na nakikita ang mga anak niya na nagsasuffer. Amen. Hallelujah. Ama naming mga nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa puso ng ina na ibinigay mo sa amin, O Lord. Second to your heart, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw nagsasuffer ka. Ikaw ang nasasaktan. Kapag nakikita mo ang iyong mga anak na nasasaktan, nasusugatan, na aksidente, Panginoon, na aapi, na oppress, Panginoon, lahat, Panginoon, ang nararanasan namin, Panginoon, bilang, oh God, mga anak mo dito sa lupa. But you don't have that kind of feeling na manatili ka dyan. No. You are thirsting. You are cheering, oh God. Torsento. Cheering for us. Get up. Rise up. Fight back. Keep on going. Keep on moving. Nandyan ka palagi sa amin. Hindi ka lang po, Panginoon, na nakatingin. You're there to lift us up. Lagi kang nandyan. A hand that help us, oh God,
na sa tuwing nadadapa kami, natitisod kami, nag-strip off kami, Panginoon, lagi kang nandiyan para buhatin kami, itayo kami, unti-unti na naman kaming nalulubog sa kumunoy, hihilahin mo kami, lilinisin mo kami, Panginoon. God, nadadown na naman kami sa situation namin. You're there to cheer us up pala. Pasasayahin mo kami, ibibless mo kami, Panginoon. God, ang strength namin, daily renewed, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon, everlasting love, uncomparable love, walang hinihintay na kapalit na pag-ibig. Ganon din po ang itinuturo mo sa aming mga nanay, Panginoon. God, hindi mo kami, Panginoon, hahayaang mag-give up, even to the point of almost giving up, O Lord. That's the moment that kayo, Panginoon, O God, ang milagro ninyo nararanasan namin. Daily strength, daily help, O God. You are our present help in times of need, O God. Psalms 46:1, yan, Panginoon, ang naitatak mo na sa puso ng bawat isa. Kayo, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon, kaligayahan. Hallelujah, Nehemiah 8:10, sa iyo lamang kami kukuha ng kaligayahan, Panginoon, at no one can rob us. Hindi na po nila kailangan nakawin. Ipamimigay namin, isi-share namin ang kaligayahan na ito. Because you, O Lord, can provide all the joy in the world. Wala na pong iba. Kahit ibigay pa namin, you can fill us, O God. Refillable. Hindi na tatapos, patuloy na dumadaloy. Parang bukal, patuloy itong dadaloy. Overflowing, O God. Hindi namin ito pagdadamot. Yan ang kayang namin ibigay. Hindi na niya kailangang nakawin. Ipamibigay namin ito because it's overflowing. Maraming salamat, O Diyos. Tunay na napakabuti mo. Tunay na tapat ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos. Strengthen the mothers, O God, na nandito, Panginoon. Si Sis Karen, O God, alam ko po, Panginoon, ngayon ay bisikleta, sa susunod sasakyan, sa susunod lahat, Panginoon, nagle-level up din po, Panginoon. Ganon din kay Sis Rhea, kay Ate Ging, Panginoon, maging sa akin, Panginoon. Lahat po kami may needs habang nandito kami sa mundo. Kay Sis Eden, Panginoon, kay Sis Maria, Panginoon, thank you so much, O God, sa mga na-overcome na namin, Panginoon, at ibibigay mo pa, Panginoon. Hallelujah. Ganon din po kay Ate Lily, Panginoon, kay Sis Beth, O Lord. Hallelujah. Sabi nga ng kanyang pamangkin na si Lee, talagang good tita siya. Good provider na tita. Imagine niyo po yan, hindi lamang sa kapatid, hindi lamang, Panginoon, sa magulang, maging sa mga pamangkin, O Lord. And we want that to happen in our lives. Lahat kami gusto namin makatulong, Panginoon. Subalit, hindi kami, Panginoon, na nabiyayaan sa ngayon na nag-overflowing ng financial wealth, O God. Pero darating din yun, Panginoon. At hindi man, Panginoon, sa financial wealth, O God, magkakapag-share din po kami sa aming mga pamangkin, kamag-anak, kaibigan, we can share that. Lalong-lalo na ang salita mo, Panginoon. Your good news, O Lord. Ganon din po kay Sis Mais, O God, kay Sis Maridel, sa aming mga kapatiran na wala dito, Panginoon. They are having their gawain din po sa ibang platform. Tulungan no po mga kapatid namin na nasa Amerika. Every Friday po, meron din sila, same time natin. Kaya hindi po natin sila nakakasama pag every Friday. Nasa Amerika po sila, hapon o gabi sa kanila ngayon. They're doing their Bible study din po. Tulungan mo din po sila, Panginoon, na ma-reach out nila mas marami pang kaluluwa sa Amerika. They too need your saving, O Lord. Hallelujah. In different areas of their lives as well as ours, O God. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dahil meron kaming omnipower God, omnipresence God. Hinangihingi sila doon, nangihingi kami dito. Katulad ng liwanag ng buwan, you can give the light anywhere in the world. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, Panginoon, sa lahat ng tulong na binibigay mo sa amin. Ang aming fear, you turn it into faith. Ang aming complaint, you turn it into contentment, O God. Ang aming mga
suffering, you turn it into joy, O God. At ang aming gratitude, it shift our focus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng supernatural strength, O God, as a mom. Hallelujah. Hindi po ito may explain minsan. The strength ng mga lalaki, God, kaya naming tapatan. Hindi nila kayang kumarga ng bata. Kami kaya namin, Panginoon, kahit ilang oras. And that's the supernatural power, Panginoon, na binibigay mo sa aming mga nanay. Kaya namin magpuyat, magpaypay sa aming mga anak, Panginoon. Kaya namin magpuyat, Panginoon, sa mga anak naming may sakit at gabayan sila hanggang sa sila ay makita naming maayos na. God, alam po namin na pinaparamdam mo ito sa amin, Panginoon, the little thing that you do para sa amin. Because that's the least that we can do. Hindi pa ito ang nagagawa mo para sa amin at nagagawa namin para sa kapwa-tao namin. Kaya maraming salamat, O God. The glimpse of your love, O God. Kunti lang ito, Panginoon. Sulyap ng pag-ibig. Kunting karanasan, Panginoon, experience na naibabahagi namin, Panginoon, sa ibang tao that comes from you. Ayan, tinawag ang pananampalataya. By faith, dumating si Ate Lee, ang pamangkin ni Sis Beth. Maraming salamat sa presensya niya, Panginoon. Nasa barko man siya ngayon, kasama natin siya at iniingatan mo rin siya, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa providence, sa protection, O God, sa overflowing joy na ibinibigay mo sa amin, overflowing providence, protection, Panginoon, sa bawat isa. Hearing our prayers, O God, napakalaki namin, O God, na kayo, Panginoon, ay tinawag mo kami, Panginoon, at inalaw mo kami na mag-respond, mag-reply, tanggapin ang pagtawag mo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing in any forms, O God. Even though it's a problems, we thank that because it's a blessing in disguise. Everything that happens to our lives, O God, naniniwala po kami that everything happens for good, for our own sake, for the better purpose, O God. Kaya pinasasalamatan namin ito. Ano man ito, Panginoon, yes, it's ironic to hear, O God. But lahat ng ito, pinasasalamatan namin because you never allow things to happen for us to suffer lang, Panginoon. You don't have, hindi ka nasasayahan na makita kami nagsasuffer. Nasasayahan ka na overcome namin ito and we are being formed, trained, shaped, transformed by this, O Lord. Kaya maraming salamat dahil nakakayanan namin ito because of you, Lord. You are our sustenance, O God. Ikaw ang aming vitality, O God. Kaya kaya namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran ko, sa mga nanay, at sa mga role nila as mother, even though they are not yet mom, but they are playing the role of a mom. Maraming salamat po. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kami, O God, na bigyan, O God, ng knowledge and wisdom that comes from you upang kami magpatuloy, Panginoon. We fail in some areas and sometimes, O God. Pero hindi niyo po kami iniiwan. Hindi niyo kami pinababayaan. You're always there, supporting, guiding us. Your mercy, O God, is bountiful. Grabe. Umaapaw, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa testimony ni Sis Karen, sa pagpagamit mo sa kanya, sa wisdom na ginawa, na binibigay mo sa kanya, Panginoon. It's a testimony guided by the pictures, O God. That testimony with pictures, O God, only comes from you. That wisdom comes from you, alive in different way. Hallelujah. Ang bawat isa po talaga ay may unique talagang kakayahan na ibinibigay mo at gagamitin mo. That's why we need each other, O Lord. Nasa iba't ibang bansa man kami, but you will spread the good news in different ways. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lahat po ito ibabalik namin, Panginoon, ng may papurit pagsamba sa iyo lamang, Panginoon, the Lord and the strength of my life, of our lives, according to Psalm 27 verse 1. Hallelujah.
At sabi po sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ, and we believe that, and that is our conviction, and it will come to pass in our lives. Because you are the one who wrote that in the Bible, it will come to pass in our lives. We will experience it, we can do it, because you are the strength of our lives. Hallelujah! And that joy that we have in our hearts, Nehemiah 8:10, no one can stop us to be happy. Even the problems that we have, it will bring us joy, because you are the one who will give us the solution. You are the one who will give us the answer, and that will bring us joy in our lives. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. The way you blessed us today, you will bless our brothers and sisters na manunood nito later on. At sa mga kapatiran namin na wala din dito. To our family, to our loved ones, touch them by the way you touch us today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Back to you, Ate Lily. God bless us all. Hallelujah. Amen. Amen po. Puri po ang salita ng Diyos. Salamat po sa salita ng Diyos. Napakagandang testimony na po. So, wisdom, nagbigay ko ng Panginoon. Nagbigay ka pa ng mga picture to prove na talagang sinamasa ng Panginoon sa mga paghihirap mo, sa mga pag-aalaga mo sa iyong anak. Napakahirap po maging isang ina dito sa Japan po sa pag-aalaga. Pero kay Sis Annalie, sa kanyang pagbahagi ng kanyang dagdag testimony ni Sis Annalie. Talagang sa pagsama ng Panginoon, kung wala po tayo kapag ang anak natin na magagawa natin ang lahat para sa anak natin. Ganun din po ang Diyos, alang-alang sa atin, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung titingnan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya ganun din po tayo. Bilang mga nanay, hindi ko po naranasan yan. Kaya I'm proud. Kaunti lang po yung naranasan ko. I'm proud po. Proud na proud po ako sa inyo. Kapag may nagtestimony po tungkol sa mga nanay na ganyan, at nakakaiyak po talaga, naging ako, iyak po yan yung ang saya po. Hindi po yung nalulungkot ka. Kung nakita mo yung word ni God, pagkilos ng Diyos sa pagsama niya dun sa situation mo na mahirap para sa bilang isang ina, we are limited bilang nanay, bilang tao. Limited po tayo sa kakayahan natin para mag-alaga. Pwede po tayo mag-give up kahit na anak natin. Kaya nga po merong nagpapakamatay, merong may tawag doon, magkakaroon ng sa isip, na nawawalan na pinapatay ng mga anak niya. Dahil hindi niya kaya. Pero tayo mga anak ng Diyos, while nagtitiwala sa Panginoon, nakakayanan natin. Bakit po? Sa tulong niya. Hindi natin kaya Hindi po yung nakikita natin. Kaya nga po salamat sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng gratitude heart. Dahil sa Kanya. Dahil sa Panginoon Jesucristo na nagbigay sa atin ng pag-asa. Kung salita araw-araw na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa Philippians 4, napakaganda. Philippians 4, dito pa lang sabi nga, ang mga bagay na inyong natutunan, Philippians 4:9, at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kaya nga po yung hope natin nasa Kanya, dito ba? Kaya nga may peace pa rin tayo at kabila nila. Alam niyo po, naranasan ko, may edad na ako na maranasan ko mag-alaga ng bata dahil tumulong pa ako sa mag-ina. Pero sabi ko, ganito pala, doon ko nakita, pina-experience sa akin ng Panginoon Jesucristo na ganito ang mag-alaga ng bata. Kasi ang anak ko po, yung nag-iisa kong anak, sa Pinas ko yung pinalaki. Sabi nga ni Sis Karen, may tricycle, napaka-special po. Talagang nasa ating sundo pa yan. Dito hindi po, talagang magsusumikap ka, sarili mong sikap. Kailangan matatag ka. Talagang gagawin mo para sa anak mo. Papunta ka pa ng school, nagmamadali ka, maaga pa lang gising ka na, aayusin mo pa yung mga gamit ng baby. Meron po yung mga marami kang dalang bag kasi po papalitan niya ng damit, marami kang dala at lalaban mo po yun another day, yun na naman ang dadali. Naranasan ko po yan dahil nag-alaga pa ako ng baby at talagang give up ang work ko. Nag-decide ako to give up my work dahil yung magnanay na yun, pauwi na ng Pinas. Pero mas pinili ko, sabi ko, Lord, kung ito yung kalooban mo, tutulungan ko mag-ina para makapagpatuloy kasi refugee lang po sila dito. At mas pinili ko po
naalagaan yung bata yun para makapagpatuloy yung nanay na makapagtrabaho. Ano po, naranasan ko at nakapagtrabaho po ako habang dala ko yung baby, doon ko naranasan kung gaano kahirap mag-alaga na dinadala sa school na nag-work ka. Pero hindi po ganyan katulad ng mga dinanas nila dahil mas matindi kung mag-dinanas sila. Pero naramdaman ko dito yung hirap. Sabi ko na I'm proud po sa mga nanay na nagdanas na gano'n na andun yung pagtitiwala sa Diyos na may grateful pa rin na hindi nagre-reklamo ano po. Andun pa rin pasasalamat, Lord. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa situation ko ito. At yung time pong yun, sabi ko nga, kahit ganun kahirap pala po kung andyan ang Diyos, binibigyan niya rin yung strength natin, nire-restore niya yung ating lakas. Yung po yung mga ano mo, araw-araw, sa edad ko po yun, nag-alaga ko ng baby, dinadala ko po sa, sa school. Iiwanan ko, maaga pa lang, gising na ako, at talagang pawis-pawis ako, tulo ang pawis ko, makakarating ako sa stroller din. Pero sabi ko, salamat na Diyos. Darating ako sa service, basang-basa na po ako ng pawis at mukha pa akong losyang. Sabi nga nila, ibang-iba ka kayo. Bakit ganyan itsura mo? Pero hindi po mahalaga ang itsura. Importante, nakakatulong po tayo with all our heart, with our, sa ating po, galing sa puso natin yung pagtulong. Hindi yan magiging burden sa atin ang pagtulong, ang pagsusumikap natin sa paggawa natin ng sa atin, lalo sa ating mga anak. Ano po, mas lalo na anak natin yan, gagawin natin lahat para sa kanila. At yun po, hindi ko anak, pero andun yung love. Kung hindi po dahil sa Panginoon, hindi ko magagawin tumulong. Sabi nga ng Diyos, alam niyo po, nung bago hindi ko pa kilala ang Diyos, wala akong pagtulong. Na yung talagang tutulungan ko, yung nga pong nagningi ng pulubi sa akin, kung bibigyan. Sabi ko baka gamitin pa yan sa kung saan, kahit pagkain, pwede kong bigyan. Hindi pa ako tumulong. Kaya ganun po ang puso ko noon. Pero nung ako'y binago ng Diyos, natuto ko ako magmahal, natuto ako maging empathy, sympathy, compassion. Talagang na binigyan niya ako sa tulong ng banal ng Espiritu. Ano po. Kaya napaka-importante po. Kaya ang faith na-overcome natin yung mga fear natin, na-overcome natin yung kahinaan natin, na-overcome natin lahat. So po, everything, situation sa buhay natin, natulong ng ating pananampalataya sa ating Diyos. At siya, katulad ng sinabi ng Sister Karen sa Philippians for Mrs. Janet Black, sa verse 9, sabi nga, mga bagay ni sa 13 po pala, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Doon siya nagpapalakas sa akin. Sa 19 po, sabi po tayo, at tukunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwahati ang kanya sa Kristo. Siya ang magpo-provide po. God is our provider and source of our life. Ano po? Siya yung lahat sa kanya nagmula ang lahat. Ano po? Sa kanya lang. Kaya wala tayong ibang pasasalamatan. Siya lang. Siya ang nagbigay ng ating buhay. Siya ang nagbigay ng ating anak. Inaano lang po sa atin yan. Kung i-trust yan ang Panginoon sa atin. Kahit tayo ang mag-ingat sa kanila. To discipline, ano po, to ingatan sa mga hanggabayan hanggang sa paglaki nila. At sa tulong, siya ang magbibigay, siya ang magpuprovide, siya ang mag-iingat sa ating mga anak. Alisin po natin, pag nangamba tayo, of course, lagi po tayo may takot. O na-overcome natin dahil sa ating pananampalataya na alam natin na ang Diyos mag-iingat sa kanila, magpapala. So, hanggang sa paglaki nila, ako po, kahinaan ko din yan. Ang anak ko, ayaw ko baka sabi ko baka ganito. Ang dahang nang nilalagay na kaaway baka ganito, baka ganito. Pinapatay nga ng isipan natin. Ano po, ang dami nang nangyayari ano po, sa isipan natin. Pero, salamat sa Diyos, pinapalitan niya ito ng peace. Anak, pahiram ko lang yan sa iyo. Ipaubayan mo sa akin. Surrender yung anak mo sa akin. Huwag kang mag-alala, makakadagdag ka sa buhay mo. Makakadagdag ba sa iyo ang mag-alala ka sa anak mo? Hindi. Kaya, surrender is to me. Sinorender ko po, natuto ko mag-surrender. Until now, binata ng anak ko. At talaga po, nang matuto ko mag-surrender sa Panginoon, andyan po. Talagang may peace. Maging sa anak ko, pinagpapala niya. Hindi man siya nakakapunta. Pero alam niyo po, ang isang nanay, may binigay ko pa niya si Scanot na sa kawitaan, sa last part po ng kawitaan, ang mabuting may bahay yan po. Basahin po natin yun sa last po part po ng kawitaan po yun. Isa yan sa nagtanong sa puso ko, mga pagdinagsan ng spiritual eyes ng Panginoon. Talagang sabi, ang mabuting may bahay, itutulog po sa atin. Nandun po yun sa kawitaan, sa last part po. Ang
mabuting na. Maging gabay po natin yun para araw-araw maigay tayo. Ano po, ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nakatulad po doon, ang isang mabuting may bahay, nagsusumita, ano po, nagsusumita para sa pamilya. Ano po, maging mabuting may bahay, maging mabuting ina, maging mabuting kapatiran, maging mabuting sa neighbor. Ano po, kahit saan, ang mabuting nanay, hindi lang sa gusto lang natin mahalin, gusto lang sa kahit kanino ang mabuting nanay, ano po, kahit kanino may mabuting puso, nagmamahal. Kapag may mga na-witness natin, na-experience natin ang pag-ibig ng Diyos, ipapadama din natin sa kanila. Lalo sa mga nanay na nahihirapan, ipapadama natin, isishare natin, ano po, kung paano iningatan tayo ng Panginoon sa Kristo sa pag-iingat natin sa pag-iingat niya sa pagsama niya sa ating mga situation sa pag-alaga natin sa mga anak natin. Si Janet, grabe po ang pagsupot niya. Talagang, ano po ko, proud ako sa kapatid ko niyan. Kahit na ganong kabigat, sa hirap ang kanyang dinaranas sa mga anak, nagpapatuloy, hindi nagsasurrender, bagkus nagpapasakop sa Diyos. Dahil alam niya, ang magpapatagumpay sa kanyang anak, sa situation ng kanyang anak, sa kanyang situation sa buhay niya ngayon. Ang Diyos lang, hindi natin kaya sa sarili natin. Ano po, siya lamang ang tanging Diyos. Sabi nga niya, di po ba, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mayroon sa akin. Ang pinaka-importante lang po, manalangin lang po tayo. Manalang humingi at tayo mga kasumpong. Kumatok at tayo bubuksan. At ano pa ba, humingi, kumatok, at may isa pa po na nakalimutan. Humingi at tayo bubuksan, kumatok, at humingi at tayo sasagutin ng Panginoon. Kumatok at tayo pagbubuksan ng Panginoon. Ano po, laging andyan ng Panginoon sa Matthew 7:7 po na binigay ni Sis Karen. Itanin po natin sa puso at isipan natin. Maging ako po, talaga, ilagay ko sa puso ko. Araw-araw po, humingi tayo. Kung nais natin ng ganun. Material thing, nakailangan natin. Hindi lang para lang sa kung anong, for a purpose, para sa kabubuti ng situation ng buhay natin. Makakalugod sa Diyos. Hindi po natin. Pangako yan ng Diyos sa atin. Hindi po ba? God plans for us to prosper us, not to harm us. Hindi pa tayo, hindi masamang magangad tayo ng marangyaring buhay. Basta wag lang po tayo nakapokus doon. Ano po, nakalilimutan na natin si God at doon na tayo nakapokus. Kailangan din po natin yung ganyang bagay para po tayo, dahil para rin po tayo maginawahan, ano po, maging madali sa atin, ano po, at ang Diyos ang magbibigay nito. Hindi lang po tayo magangad ng, kung sabi nga, temporary thing, mga temporary, huwag lang po tayo mag-focus doon. Unahin natin ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pagkakalog ko ng ating Diyos na nasa taas. Ayan, dami ko na pong nasabi. Salamat po, Sis Karen John. At nakita ko kung paano ka sinamahan ng Panginoon sa yung pagiging, ano mo po, yung grateful heart mo po. Nakita ko rin yan. At nakita ko sa mga anak mo kung paano mo siya dinisiplina. Napakabait ko ng mga anak ni Sis Karen John. Kita ko po na nadisiplina. At a godly woman po talaga si Sis Karen. Nakikita ko sa kanya, ano po, godly woman. Nagpapasakot ko sa Diyos. Kung paano niya dinisiplina kanyang mga anak, nakikita po yung buong ano po. Nakikita talaga. Kaya pag nakakasama po namin yung anak niya dun sa church, kita po na ituro niya kung ano yung nararapat. Po. Salamat po sa Joy. God bless you. At sa bawat isa po, God bless po. Mga dakilang nanay, iba't iba po tayo ng sitwasyon sa buhay natin. At tanging Diyos lamang nakakaalam. Ano po? Kung ano man ito, pabayag natin sa ating Panginoon. Because may mga pinagdadaanan po pagsubok ngayon. Kung sino pong nais na magbahagi, at kung may yung kinausap siya ng Panginoon ngayon, sa mga verse po na binigay ngayon, Nehemiah 8:10, ano pa po ba, sa Philippians 4:9, 9:13, Matthew 7:7, humingi, kumatok, maghanap. Ayun, maghanap po pala at tayo makakasumpong. Sige po, mga kapatid, kung sino pong nais na mag-share, magbigay ng testimony about the message today, sa mga Bible verse na binigay po ng ating kapatid, Mrs. Karen Girl, Mrs. Janet, at
Sis Annalie, salamat po sa pagbahagi mo rin ng iyong testimony sa pag-aalaga sa anak na tunay na ang Diyos. Kita natin yung wonder work ni God sa buhay natin. Hindi sa sarili natin lakas, kundi sa ating, laging sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Amen. A godly woman. Amen. Amen po, te. Ay, yes, Maribel, sige po. Ayan po. Thank you po, no? Thank you kay Sis Karen po, no? Na nag-share ngayon. At talaga po, relate much sa mga testimony sa mga pinagdaraanan po natin, no? At sabi nga po ni Ate Jeanette, yung mga bagay talaga, yung pag-pure ang intention, masusumpungan mo talaga. Pero pag pang-sariling intention, hindi po talaga, nag-fail po talaga mo. Kaya po nung ma-share po yung sa kapatid ko. Yung kapatid ko po kasi medyo kakaiba. May ugali po talaga. Parang kumbaga sa family namin. Siya yung medyo black sheep po. Tapos ang dami niyang parang inggit sa katawan, galit, at hindi parang kung saan siya humuhugot ng gano'n. Parang lagi siyang nag-self-pity. Tapos nag-ano po siya, nag-apply siya papuntang Taiwan. Nung nagpa-process na po siya ng interview, yung mga ganun-ganon, mga bataylot documents, parang feeling niya, lilipat na siya. Feeling niya, okay na siya. Tapos nagsalita po siya na pagka daw po nakaalis siya, hindi niya daw po bibigyan yung papa ko. Bahala daw. Bahala yan, hindi ko bibigyan niya. Tama daw na ugali ng papa ko, mga gano'n. Basta, parang yung pag-alis niya, bumabanggit siya ng mga salita na, pag nagkameron ako, hindi ko talaga bibigyan yan. Hindi ko susisteguan niya, bahala na buhay niya, mga gano'n. Alam niyo po, sabi ng mama ko, nagsalita yung mama ko, sa lahat ng gagawin mo, pag ang intention mo ay hindi maganda, hindi ka pa man nakakaalis, hindi mangyayari lahat ng binabalak mo pag masama ang intention mo at pang sarili lang. Alam niyo pa yung sinabi na yun ng mama ko, nagkatotoo po talaga, hindi siya nakaalis. Nagkaroon pa siya ng 2 anak na magkasunod. Hindi siya nakaalis hanggang nasa bahay na lang po siya talaga ngayon. At ngayon, lalong iba yung naging attitude niya kasi nandun yung bakit ganito yung nangyayari sa kanya, bakit hindi siya nakaalis. Lalo na naano siya sa bahay, gawa ng 2 ang anak niya ngayon, halos magkasang 2 taon pa lang, yung isa, months pa lang. Lalo hindi siya, parang nilugmok talaga siya sa loob ng bahay. Ngayon hanggang sa ngayon po, parang hindi kasi siya nakakakilala pa kay Lord. Wala siyang naririnig na kahit na ano. Pag pinagsasabihan niya naman po at sinisiran ko siya, at pagtatawanan pa ako noon. Amen, gaganyan-ganyan pa siya. Pero nakakaawa po yung sitwasyon niya. Nakaawa ko sa kanya kasi nagagalang hindi siya ako. Dahil siyempre nakikita niya na ako iba na ako nasa ko ngayon compared sa dati. Tapos siya, parang nabaligtad ang sitwasyon. Kaya po, naawa din ako sa kapatid ko na yun kahit na malbita. Talagang nakakaawa. Tapos tayo pagka po, meron tayong mga pinaplano na hinihingi tayo kay Lord. Huwag po pansarili at huwag masama ang intention natin kasi hindi po talaga i-allow ni Lord na mangyari. Yun po, salamat po, God bless po, praise the Lord po. Kaya na natin. Before pagsabi sa mga good morning. Ayan, si Slim nakabalik. Si Slim, laging nalalaglag. Marami ka naman yung testimony about nilang nanay. Ayan, Sis Beth, salamat po Sis Maribel, no, pagbahagi. Kaya po tayo po talagang lagi natin ang plano natin. Talagang ibigay natin sa kamay ng Diyos at talagang hangad natin makakabuti para sa atin at sa ibang tao. Ano po, hindi pa sarili lang. Ano po, na
hindi makakabuti. Kaya ang Diyos nakikita niya kung ano yung plano ng gusto-gustuhan, pero ang kagustuhan pa rin niya ang masusunod. Ako? Kaya, lagi will ni God, may your will be done of God. Dahil ang Diyos, ang plano niya ay, kung ang nais niya ay makakabuti para sa ating lahat. Ano po? Ayun niya tayo mapaham. Sis Beth, nais niyo po bang magbahagi? Nagbahagi po yan sa akin. Salamat po sa pag-testing mo, ano kami bahagi ng kanyang nararanasan ngayon. Salamat po. Pero kung okay lang po, ano, Sis Beth? Pero hindi naman po. Kanina po umaga kami niya. Baka wag na lang po, Sis Lily. Baka maiyak lang po ako. Sa susunod na araw na si Sis Beth na magte-testimony. Ay, ipaano ko na lang po. Sa Diyos ko na lang po yung ginawa niya sa asawa ko kahapon sa akin. Kasi siya ulit yung tao na nanakit sa akin. Pati, kaya lang, sabi ni Sis Miles na wag na lang daw pansinin. Kaya, personal kasi hindi na lang po. Oo. Thank you na lang po, Sis Lily. At saka, pasalamat na lang po ako na may tao talaga na parating nakagabay sa akin sa Sis Miles. Amen. Hallelujah. Hindi ako gaganti, huwag kang gumanti, ate. Na ang Diyos nang bahala sa kanya, kaya hindi ko nila po i-share. Maraming po sila. Sis Miles at sa inyo po. Amen. Sis Lily, Sis Janet. Sabi po sa Sis Beth, sabi po sa Exodus, Hindi na lang yun na lang po, yung nangyari na-open ko na po Kamute kay pala. Sis Maris. Napunta kami kahapon kami sa bahay nila kasama yung asawa. Kasi sobrang pong sakit. So, masyado po niyang binabastos ang asawa ko. Pero, hindi na po namin sabi rin, yung sabi ko po kanina, sabi ni Sis Mel na ang Diyos na pamahala sa kanya, huwag ka nang magsalita. Hayaan mo na lang siya. Kaya maraming salamat po. Hindi ko na lang yung Amen. yung nangyari kagabi sa kanila ng asawa ko na kung anong mga hindi magandang salita. Yes, okay lang po yan, Sis Beth. Maraming salamat. Sabi nga sa Exodus 14:14, nakamute pala ako kanina. Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You just need to be still. Manatili lang tayo. Pabayaan mo ang Diyos ang kumilos. Dahil pag tayo ang kumilos, nakukuha na natin yung reward natin. Pero pag si God, mas pa sa hinihingi natin ang kayang ibigay ng Panginoon. Blessing man yan o revenge man yan, sa Kanya po talaga. Sa Kanya po lahat yan. Kaya, pabayaan natin sila. Ang kailangan lang po, mag-focus lang tayo sa pinapagawa ng Panginoon at siya na ang bahala sa lahat. Amen? Kaya, manatili lang tayo. And do not allow anything and anyone na matanggal yung kaligayahan mo. Stay happy, stay pretty. Ano po? Huwag mong iyakan ang mga bagay na Of course, it hurts, naiiyak talaga tayo. Pero ang ibig ko pong sabihin, huwag niyong hayaan na matanggal niyo yung kaligayahan mo na yan na the joy that comes from the Lord. Huwag mo pong hayaang matanggal yan ng isang tao, isang bagay, sapagkat worth po yung binibigay sa atin ng Panginoon kumpara sa mga bagay at tao na nasa paligid natin. People may... Oo. Natural lang yan, sis. Natural. Masyado po niyang binangbastos yung asawa ko. Yung para siyang... Yung... Siyempre, magkapatid ang asawa namin. Matanda yung asawa ko. Pero magsalita siya. Akala mo siya na yung Diyos po. Tapos sabi ko nga sa asawa ko ngayon, may isa pa kasi hindi maganda. Sabi ko, nainis kasi ako, ituloy na lang natin, hindi na daw, wag na. Talagang po. Ang galing ni Lolo Cazo Talagang puso ni Cazo, wag na. Sabi niya, madalang sabi kasi kanina, pumunta kasi kanina, kailan si Smash kinuha yung sasakyan. Sabi kasi, wag na daw, kasi wag na, hindi na, wag na, hayaan mo na lang. Sabi
Sabi niya, huwag kang umiyak, Beth. Huwag mo, i-enjoy mo na lang. I-enjoy na lang natin ang buhay natin. Huwag na natin Tama. siya. Yes. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila, sis. Ang Diyos na ang bahala. Kaya, okay na po ako. Kanina na, lang po ako, medyo na-touch lang. Tapos na-open ko ng konti kay Sis Lily. Kaya lang, sabi kasi ni Sis Miles na, huwag na, hayaan mo na lang siya, te. Kasi may isang tao namang nakatingin sa ginagawa niya. Hindi ikaw ang dapat magparusa sa kanya, kundi si Jesus. Amen, amen. Thank you po. Thank you talaga. Yes. Salamat po sa Roma 12 po. Ayan, sabi dito, Roma 12:17. Huwag kayong mga bayad sa kanila ng masama sa masama. Isipin nyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga hihigantihan, mga ibig. Kung bibigyan nyo ng daan ang balikan ko, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang inyong kaaway ay nasugutom, pakainin mo kung siya'y kung painumin mo, pakainin mo kung siya'y nagutom o nauumang. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang bubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang pagdaig sa masama, kundi bagpos, daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Salamat po sa puso mo ngayon. Nakatulad ng nabanggit ngayon. Salamat po Diyos. Nandito sa nasusulat sa Diyos at ito po ay nasa puso mo ngayon at kay Lolo sa atin. Salamat po. At ito'y ating paghawakan din mga kapatid. Huwag tayong gaganti. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Di po ba? Kaya wag na natin silang gantihan. Pabayaan mo na po. The battle is not ours. Sabi ni God, kasi ang nasa likod kasi ng taong yan kaaway talaga pero yung taong yan hate the sin but not the sinner. Okay, so hate Satan but not the people that he's using. So biktima po talaga yan. Kaya imbis na tayo magalit, maawa tayo dahil sila ay alipin ng kaaway. Hindi sila malaya. Amen po. Ano po ulit yung title ng song, Jenny? Ng Zinger po, eto, tinatype ko na, Zawameki. Zawameki. Ano po yan? Napakaganda ng mga, nila, ng mga awitin nila. Na in Japanese, sometimes may English din. Thank you po. Sampulan ka namin ni Ate Lily. Kanta tayo, Ate Lily. Shu no ai ga ima anata o tsutsumu nageki kanashimi iyasareru. Diba? Jesus' love is here in this place. Ay, in English ko kaagad. Todomaru Shuno Tsutsumu. Napakaalam ko maiiyak ka lalo sa meaning. Ang title po niyan is Jesus' love is here. Tama ba sa English? In this place, warming you in His warm embrace. Ayan. May English din po yan. May, O kaya naman yung, Iyashi. Basta napakaganda po ng mga hindi lang namin memorize ang lyrics. Watashi no tasuke ga doko kara kuru no ka. Di pa ba? Ang gaganda po ng mga awitin nila in Japanese, nakakabagbag damdamin ang mga lyrics talaga. Marami na po ang na-save niyan habang sila nakikinig ng music. And those lyrics come directly from the Lord. Heaven's, talaga yan, heaven sent. Dahil sila po ay Yes, pakinggan niyo po.
Hallelujah. Mga bata, tayo'y umawit. Shu Yesu to tomo ni arukimashou doko made mo. Shu Yesu to tomo ni arukimashou itsumo. Oreshi toki mo kanoshi toki mo arukimashou doko made mo. Oroshi toki mo kanoshi toki mo arukimashou itsumo. Ame no hi mo, kaze no hi mo. Amen? Ano man yon. Whatever situation, whatever season in our lives, let's walk with the Lord because He is there with us. Kasama po niya tayo. Amen? Children, recess time. Ito din, di ba, Sis Gabby? Ang mga ibon niya naman, no? Yan mo. Yes. Right. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa pala, ano nga yun yung courage na sinabi nila? Ano yun? Yuki o dashite aruki hajimeyo. Yesu ga, ano nga? Hindi. Ai suru Yesu ga iru kara. Yuki o dashite. Take out all the courage. Have courage and let's walk with the Lord. Amen. Ang ganda po ng mga awitin nila. Kaya may in love ka sa mga worship songs ng Japanese. Kapag pag alam mo, lalo na't alam mo ang lyrics, ay nako. Ako dati noon, nang na-inlove ako sa lyrics ng mga awiting Portuguese, na hanggang ngayon, hindi ko rin po makalimutan. Kaya, nandyan na po yan, nakatatak na sa puso ko. Hindi ko man memorize buong lyrics, but I know the meaning that gives strength to my heart and spirit. Di po ba? Amen. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid. Ayan si Ma'am Joy. Ayan ang ating Brazilian sister. Você chegou até aqui, não pare de lutar. Okay. Pinaghalo-halo ng mga levanta. Os olhos de Deus estão nesse lugar. O, di po ba? Kung ang ganda po ng mga lyrics, hindi ko po memorize lahat yan, pero yung nagre-rema lang sa akin, yun lang talaga natatandaan ko, hindi ko makakalimutan yan. Ano nga? Pag may pagsubok, magandang umawit sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Di ba, napag-comfort, nai-heal. Eh, kokoro, di ba? Kudakaret. Aayusin niya yung laman ng puso natin. Iyasu is healing. Iyasu. Healing. God will heal your heart. Sa meeting. Sabay doon, ako talaga na ako pala. Kokoro, ang puso, ang pinano, kokoro. Kudakareta. Oh no. Nabugbog na puso. I-heal niya po ang laman ng puso natin yung mga sugat, mga pain. Kokoro iyasu. Natin. Shu Yesu no ai ga imada. Grabe pa ang tulungan doon ako pag ako sa lumayan. Imamo. Andun ay doon. Talaga mag-heal sa ating Shu mga Yesu no ai ga koko ni. pag may pagsuko ka, hindi kaya ng kaibigan mo, kasama mo. Diyos lang. Amen, Diyos amen. lamang. At syempre, ang Diyos ang napadali ka sa mga kaibigan. Ano po, ng mga kapatiran na malilim, magkalilim. Yun talagang ng Panginoon, magbibigay sa'yo ng peace, ng joy, ng hope. At salamat, Sis Mai, sa buhay mo. At andiyan ka, binigay ka sa Sister Ruby, Yes. nag-instrument ka para laging nagpapalakas sa pananampalataya ng Sister Ruby. Lahat po tayo, no? Kaya salamat din sa buhay po ninyo. Isa kayong kalakasan sa bawat isa sa atin, mga testimony. Salamat din, Sis Jen, always. Amen. Ayan, sabi ni Sis Cathy. Amen. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng makakabuti sa atin ay kanyang ipagkakaloob. Hallelujah. Amen. Okay po. Maraming salamat sa ating mga kapatiran sa live. Maraming salamat po sa pag-accompany sa amin hanggang ngayon. And sa atin din po mga kapatid, kahit na busy, talagang nakaantabay sila at nakikinig, nagpapa-inspired sa
salita ng Diyos. Maraming salamat po. Bukas pong muli magkita-kita tayo, same time. Ay, doita shimashite. Kami sama ni Kansha des. Subete kami sama no okage des. Hallelujah. Maraming salamat po. It's all about Jesus. It's dahil po sa Panginoon ito. Ayan, malalaman natin si Sis Rhea. Sis Janet, parang kayo na nakaintindi lahat dyan Sasabihin ko na nga, Tagalog. sana sa susunod si Sis Rhea, magsasalita na yan Japanese. Nagulat ako, sabi ko, lahat puro mga nakakaintindi ng Japanese. Ako lang yata hindi. Nakita ko nga, tiningnan ko kung sino pa ang natitin. Eksakto. Ba doon na, umiwidzi Ang ibig po sabihin nun, tinagalog ko naman, yun na po yung ibig sabihin nun, that it's all up, lahat po iyon ay galing sa Panginoon. Hindi po natin kaya yan kung wala ang Diyos. Kaya maraming salamat po talaga sa Panginoon. Nakita ko nga pangalan ni Sis Rhea. Ay, nako, one day si Sis Rhea mag-exhort na ito in Japanese na rin. Matututo na to si Sis Rhea. Onigai shimasu. Please. Ayun. Sulat mo na po yan, no? Today, the word for today, onigai shimasu. Salamat po. Lagi mo yan maririnig. Si Sis Maria, hindi yan nawawala sa kanya yung kaisya. Ang kaisya po, company. Mag-pre-lesson muna po tayo. Amen. Maraming salamat po. Samahan niyo po kaming muli sa atin pong morning devo. Let's grow together, mga kapatid. Amen. See you po tomorrow and may God bless our Sunday service tomorrow. You can watch us live or any po sa mga live streaming na mga services nila. Ay, Yasumi lang pala si Ate Lily. Ang Yasumi po, holiday. Day off lang ni Ate Lily pala ngayon. Feeling ko Sabado na kasi nandyan si Ate. Friday pa lang pala ngayon. Ne, Amen. Salamat po. Ayan. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit. Bukas sa morning. Then nasabi ko naman morning devo natin bukas. Pero i-bless din tayo yung Sunday services natin. Ba't ba napahaghalo ko na? Amen. Sige po. Maraming salamat. See you po muli bukas. At mamayang gabi. Meron po ba ang GSM? Wala, no? Okay. So it's family time. Amen. God bless po.